gamitin upang ang kapatawarang iyan ay ating pong maibigay. Number 1, hindi mo talaga kakayaning patawaran ang isang tao kung ang gagamitin mo ay ang iyong pagkatao lamang. Biyaya ng Diyos ay siyang magtutulak sa iyo upang ang isang taong sinaktan ka ay iyong mapatawad. And so the first thing is, ask God to grant you that gift of forgiveness. Corey asked Jesus to give her his forgiveness upang iyon ang kanyang iaabot doon sa mamang iyon. Pangalawa, even as you ask God to grant you the grace to forgive, we are asked today to recall what this God has done for us to forgive us. Alam niyo po, ang kwento ngayon, ang parabola po natin, is what you call a hyperbole. In short, sa ating terminology, exaggeration. Kasi si Lord mag-e-exage dito sa kanyang kwento. Ano po ba ang kwento? Isang mama ang nagkautang ng malaki dito sa isang napakayamang tao. Nang tinignan niya, aba, nakita niya ang pagkautang ay sobrang napakalaki. Gusto na ngayong maningil. At siningil nga itong mamang ito at ang sagot niya, hindi po ako makakabayad. My dear friends, alamin natin kung magkano ang utang. Ito po yon. Ayon sa isa pang version nitong kwentong ito, ang utang ng mama dito sa mayaman is 10,000 talents. Ang bawat isang talent, 10,000 na yun, ang bawat isang talent is equivalent to, sa kanilang mga kaperahan, 6,000 dinari o denarius pag singular. Magkano po ba ang isang denarius? Ang isang denarius po ay ang equivalent ng isang araw na sweldo. In short, magkano po ba ang utang nitong mamang ito? Kung sa isang araw na kanyang pagkakautang, i-times 6,000 mo, times 10,000 mo, pag ya'y kanyang babayaran ng pang-araw-araw na sweldo, kung 5 days a week siyang magtatrabaho, times 48 in a year, simple po lamang, para mabayaran niyang kanyang utang, dapat siyang magtrabaho ng 250,000 years. Abay, katupakan, hindi mo na nga mababayaran to. Si Father Chris nagbilang pa. Sabi ni Father Chris, kung yan ay 426 pesos a day sa minimum wage plus COLA, at pag minultiply mo, unti lang naman ang utang nitong mamang ito, 25.6 billion. Mga kapatid, paano mo mababayaran to? Kaya nga ang utos ipagbili ang iyong buong pamilya, ipagbili ang iyong buong mga ari-arian. Ang ibig sabihin nito, talagang hindi ka na makakabayad. This is an amount that was astronomical. This is an amount that there was no way for him to pay back. And so, nagmakaawa siya. Kasi ang sinabi niya, kung inyo lamang pong pagbibigyan, in time, mababayaran ko na rin kayo ng buo. Siyempre, napangiti yung may-ari. Paano mo babayaran yan? 250,000 years. Pati ako patay na noon. Ano? Anong gagawin natin? Sa awa sa kanya at nagmakaawa, na talagang hindi naman kayang bayaran at nakakatuwang sinabi pang pagbabayaran niya. Sinabi na lang ng may-ari, o di, sige, in my great compassion and mercy, hindi lamang para sa iyo. Because at that moment, he realized his whole future was gone. His whole family was going to be sold into slavery. Everything that he had will be walang-wala na sa kanya. The great forgiver said, o sige, hindi ko na lamang sinasabing i-extend mo. Pwede kong i-extend. Ang sinasabi ko ngayon, tinatanggal ko na ang buong mong pagkautang. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Ibinabalik ko buhay mo. Ibinabalik ko buhay ng buong pamilya mo. Ibinabalik ko ang kinabukasan mo. Pwede ka muling mabuhay na parang walang utang. My dear friends, before such great forgiveness, you cannot but say, thank you, thank you, thank you. Ito ngayon,
Ganun ang naging experience mo, sobra kang sinuwerteng pinatawad at binigyan ng awa. Pagkalabas mo, may nakita kang nakautang sa'yo. At ang equivalent ng utang na yon ay 100 denarius lang. Ibig sabihin, 100 days lang. Aba, nagwalang bigla. At biglang sinabi niya, ay bayaran mo yung utang mo. Kung hindi mo kayang bayaran, ipapabilanggo kita. Hindi niya pwedeng sabihin, ipagbibili mo. Ipagbibili mo yung mga pamilya mo kasi maliit lang naman ang utang. That is just for 100 days. In short, ang equivalent noon, sabi ni Father Chris, is only 42,000 against 25 billion. Ngunit hindi niya kayang patawarin. Alam mga kapatid, ang nagreklamo, hindi yung sino pa man, kundi yung mga ibang nasyak. Sobra kang sinuwerte. Sobra kang pinatawad. Hindi mo kayang iabot yung kapatawaran na yan. Kaagad nakalimutan mo kung ano ang ginawa para sa iyo. And so, sa galit ng may-ari, tinawag siyang, "You are wicked, not because you mismanage my funds, but because you mismanage my forgiveness." Tumanggap ka ng napakatinding kapatawaran. Hindi mo ba kayang padaluyin ang kapatawaran yan sa isang nagkasala sa iyo? My dear friends, brothers and sisters, today Jesus is telling us, it took God to send His only Son to forgive us. Ganong katindi ang ating ginawang pagkakasala sa harapan ng Diyos. All He asks of us is that we become forgiving as His community of forgiven people. But yung psychologist, mayroong pangatlo na advice sa atin. One of the few things that can make it easier for us to forgive ay hindi lamang yung hingin sa Panginoon, "Lord, turo mo sa akin ang kapatawaran. Lord, wag ko sanang makalimutan kung anong kapatawaran ang ibinigay mo sa akin." Ito pa yung pangatlo. Na sana himungi ka ng biyaya na makita mo yung sitwasyon ng taong sa'yo'y nagkasala. Bibilisan ko lang tong kwento ko. Sa novel ng All Quiet in the Western Front, yun po'y kwento ng First World War, kung saan naglaban po yung mga French at mga Germans. At doon po sa labanang iyon, alam mo talagang wala silang masyadong mga armas noon, pero bakbakang umaatikabo. Sa isang maliit na bunker, habang nagpuputukan left and right, lahat ng mga sundalo kanya-kanyang tago. Kasi sa harapan ng kanyon, wala kang kalaban-laban diyan. So even as they were all jumping into the bunkers, two soldiers found themselves face to face in a bunker. One was a German, the other was a French. Abay, talagang nag-away sila. At yung German, sapagkat mas bata, ay nasaksak itong French na ito. Napakaliit lamang ang bunker, and as the French was there, naghihingalo na andun siyang nakatitig doon sa kanyang sinaksak lamang. Ayaw nang saksakin, parang hindi niya naman nakaya. But he watched him dying. At that moment, as he watched this man in front of him dying, he suddenly felt something different. He was not looking anymore at an enemy. He was looking at a man dying. And even as nakanganga na yung mama and was taking his last breath and that lips were drying, hindi niya malaman, naglabas na siya ng tubig at pinainom yung mamang naghihingalong kakasaksak lamang niya. And even then, at that moment, as the man was really dying and saw him dying and dead, binuksan niya yung wallet ng mama. At nakita niyo yung picture ng asawa nitong mama. At nakita niyo yung anak, yung picture ng anak nitong French na ito. At that moment, he was not looking at an enemy. He was looking at a father and a husband. He was looking at an ordinary man. Alam niyo yung ginawa niya? Kinuha niya yung address and promised himself, susulatan ko yung pamilya at ikukwento ko yung nangyari. When we are able to see yung sitwasyon ng taong nagkasala, then it becomes easier for us to recognize our own weaknesses and a brother or a sister truly indeed. Today, Jesus is inviting us, "I have forgiven you," extended to you my incredible forgiveness. If you want to be Christians, forgive. Ito pang maganda. Sa isang tunay na nagpapatawad, ang blessing hindi lamang para sa pinatatawad, para din
sa kanyang nagbibigay. Marami sa mga psychosomatic na mga sakit ngayon ay sapagkat hindi kaya ng tao ang magbigay ng kanyang kapatawaran. If you want to live in peace, if you want to have a heart that is happier, if you want to live a heart that really feels good, learn the meaning of real forgiveness. Amen.